Matapos naman ang pagkabigo ng New York Knicks sa Eastern Conference Finals, agad na naging viral ang banat ni LeBron James sa mga fans ng Knicks sa isang special episode ng Mind the Game podcast na kinunan mismo sa New York City bilang bahagi ng Fanatics Fest 2025. Kasama sina Maverick Carter, Victor Wembanyama at ilang celebrity guests, hindi pinalampas ni LeBron ang pagkakataon para magpakawala ng isang banat. Knicks fans, you all good? You going to the finals next year? We'll see. Ani ni LeBron. Isang linyang agad umani ng reaksyon mula sa mga Knicks faithful. Bagamat hindi naging parte si LeBron ng Knicks sa kanyang legendary career, ilang beses nang nabanggit ang potential na paglipat niya sa New York, lalo na noong 2010 kung saan akala ng marami ay pipirma siya sa Knicks bago siya nagdesisyong sumali sa Miami Heat. Simula noon, tila naging malamig ang relasyon ng King sa prangkisa. Ngunit ang istorya ng Knicks ay nag-iba nang dumating si Jalen Brunson noong 2022 na naging mukha ng pagbabalik loob ng New York sa pagiging contender. Sa kanyang average na 28.7 points, 6.7 assist at halos 48% shooting, dinala niya ang Knicks pabalik sa respeto ng liga. Ngayong 2025, bagamat isa na sila sa mga top team sa East, bigo pa rin ang Knicks na makarating sa NBA Finals at muli na namang nabigo ang fans sa kabila ng kanilang mataas na pag-asa. At dito na pumasok si LeBron. Sa isang simpleng banat, binalikan niya ang kabiguan ng Knicks. Isang paalala na kahit may momentum na sila, hindi pa rin sapat para makamit ang pangarap na championship. Para sa maraming Knicks fans, tila isang insulto ito. Ngunit para kay LeBron, ito'y simpleng katotohanan. Siya ay champion na, samantalang ang Knicks ay umaasa pa rin sa next year. Anong masasabi niyo mga idol? Nasobrahan ba si LeBron or deserve ito ng Knicks fans? Samantala, matapos naman iwanan ni Isaiah Hartenstein ang New York Knicks sa nakaraang offseason, marami ang nagtaka kung bakit niya piniling sumama sa Oklahoma City Thunder. Ngunit ngayon, malinaw na tama ang naging desisyon niya. Pumirma si Hartenstein ng isang malaking kontrata na nagkakahalaga ng 3 taon, $87 million, malayo sa nauna niyang deal sa Knicks na 2 taon na may $16 million lamang. Para sa isang player na galing sa discount role, ito ang pinakamalaking kontrata sa kanyang karera. Sa unang taon pa lang niya sa OKC, agad niyang pinatunayan na sulit siya sa investment. Nagpakita si Hartenstein ng career best numbers sa halos lahat ng major statistical categories, kabilang na ang 11.2 points per game, 10.7 rebounds, 3.8 assists at 1.1 blocks. Dahil dito, naging isa siyang solid presence sa loob lalo na sa depensa at ball movement, isang bagay na malaking tulong sa young core ng Thunder. Ang Oklahoma City ay hindi kilala sa pagkuha ng malalaking free agents. Sa katunayan, ang huling notable signing nila bago si Hartenstein ay si Isaiah Joe pa noong 2022 na pumirma lamang ng 3-year, $6 million deal. Pero alam ng Thunder na ito na ang tamang panahon para sumugal. At sulit nga, dahil ngayong 2025 sila na ang bagong NBA champions. Para kay Hartenstein, hindi lang championship ang kanyang nakuha, kundi isang bagong yugto sa kanyang karera na puno ng respeto, papel sa sistema at tagumpay. Sa huli, napatunayan niyang hindi lang siya basta role player sa New York, isa na siyang champion center sa OKC. Anong masasabi mo idol? Sulit ba ang lipat ni Hartenstein? Samantala, posibleng may bagong karagdagan ang Los Angeles Lakers sa kanilang bench unit at ito ay walang iba kundi ang veteranong point guard na si Chris Paul. Unrestricted free agent na ngayon si CP3 matapos ang isang season kasama ang San Antonio Spurs. At habang patuloy ang Lakers sa pagbuo ng championship caliber roster sa likod ni LeBron James at Luka Doncic, mukhang swak na swak si Paul bilang backup floor general ng koponan. Sa kanyang pananatili sa Spurs nitong 2024-25 season, si Chris Paul ay naglaro ng 61 games at nag-average ng 9.1 points, 6.4 assists at 1.1 steals per game sa loob ng halos 25 minuto kada laro. Kahit medyo limitado na ang minutes niya, patuloy pa rin ang pagiging epektibo ni CP3 sa pagkontrol ng tempo ng laro, pagbuo ng plays at pamumuno sa mga mas batang manlalaro, mga aspeto ng laro na siguradong makakatulong sa Lakers lalo na kapag nasa bench sina LeBron at Luka. Lalong tumitibay ang ideya ng pagkuha kay CP3 kung isasaalang-alang ang usap-usapang plano ng Lakers na i-trade si Austin Reeves. Balita kasing posibleng mag-opt-out si Reeves sa kanyang player option pagkatapos ng 2025-26 season para subukang makakuha ng mas malaking kontrata sa free agency. Kung mawawala nga si Reeves, isang matalinong veteran guard tulad ni Chris Paul ang tamang-tama sa kanyang pwesto, lalo na sa bench unit na nangangailangan ng leadership at playmaking. Kung matutuloy ang pagsama ni CP3 sa Lakers, malaking boost ito sa depth ng team at siguradong makakatulong siya sa playoff run, hindi man bilang star pero bilang isang matatag at maaasahang general sa loob ng court. Kayo mga idol, tingin nyo ba makakatulong si CP3 sa kampanya ng Lakers next season? Comment na sa baba at pag-usapan natin yan.